Sa nakaraang linggo, nakaranas ang bansa ng iba't ibang sakuna tulad ng paglindol sa North Cotabato at pagsabog sa Serendra Condominium sa Taguig City. Upang mapalalim pa ang ating pagkakaunawa tungkol sa mga pangyayaring ito, makakasama natin live sa PTV News Center si Director Carlo Arcilla ng UP National Institute for Geosciences on Land. Magandang umaga po, Director Arcilla. Magandang umaga rin po. So ngayon pong tag-ulan na naman, ano po ba yung mga dapat i-monitor at dapat bantayan na may kaugnayan po sa kalupaan ng bansa? Ano po yun ulit? Yung ano po, mga dapat nating bantayan bilang eksperto po sa geosciences. Ano po ba yung dapat bantayan tuwing itong pagpasok ng panahon ng tag-ulan? Okay. Yan po. Una, ang masasabi ko dyan, meron yung government natin yan, may sinet up silang website, tawag NOAA. No? Maganda pong programa itong ginawa ni Pinoy at saka ni Secretary Montejo kasi na-integrate lahat ng data sa disaster sa isang website. No? So, kasi hindi mo pwedeng i-prevent yung, yung mga disasters. You can only warn ahead. So, warning system. No? For example, kung gusto niyo malaman kung anong percent ang chance ng uulan, may isang website, climatex.ph, mga taga-UP, mga kasamahan kong gumagawa niyan. Malalaman mo yung chance. Kasi ang problema, let's say, lalabas ka ng bahay, sunny, tapos mamaya, bigla na lang umulan, pag-uwi mo, baha ka na. No? So, climatex.ph gives you the probability of rain in any part of the country. It will get better over time. Then, pangalawa, yung sa kung bibili ka naman ng lupa, yung nababaha.com, no? Si nababaha.com will tell you the areas prone to flooding. But NOAA integrates all of this into one. So, ito po, NOAA has saved and will save a lot of lives. Pasalamat daw. This is government working best. I can really say this, no? So sir, kagabi lang po may mga lumabas na balita no, sa may international studies, lumalabas na laging nangunguna ang Pilipinas pagdating sa mga maapektuhan ng disaster, gaya ng lindol, tsunami, at maaaring yung mga ipo-ipo at iba pang mga kalamidad. Sir, ito pong mga websites na ito po ay maabot kagad ng publiko. Paano naman po yung magagawa ng local government sa inyong suhestyon tungkol dito dahil sila ang agad na pinupuntahan ng mga kababayan natin? Actually, ang model diyan, for example, si Marikina, no? Kasi ang leadership ng city, kung alam yung information, kung alam ang tatawagan, makakapag-access sila. And I recommend the LGUs to be familiar with this kasi sila nga ang tatakbuhan, no? Tapos pangalawa, pwede rin mag-set up yung mga LGUs ng kanilang system. For example, isang maganda, pag palagi kang inuulan, lalo na pag binabaha, may mga slope areas, dapat matuto silang gumamit ng mga rain gauges. Kasi, bago mag-landslide, for example, may limit ka ng rain intensity, na pag tumaas yung intensity, pag nandun ka sa slopey areas, then kailangan mo na lumikas. So, hindi ka na hihintay pa ng news from Pag-asa. No? So, ito, mura lang kasi ang rain gauges. So, pwedeng mag-training yung mga LGUs on how to use rain gauges. May automated rain gauges, mga ganyan. No? So, that's one very good example. No? Yung iba namang sakuna, for example, kasi ganito, the Philippines is the world record holder ng mga tumatnama ng bagyo per year. Tayong pinakamataas na binabagyo sa buong mundo, 20 typhoons per year at least. No? So, dapat handa tayo dyan. Yung NOAA is so very important. Nagsisimula pa lang po yan. No? Ang sa pwedeng gawin ng LGUs, magpa-train kasi may provincial engineer pero walang provincial geologist. Merong mga national disaster local units pero they can get more training. No? PHIVOLCS, for example, is a very good example. They have first-class scientists and they're underrated. No? Pero talaga masisipag at saka magaling yung mga tao dyan. Ang baba lang ng sweldo, yung problema natin. Kasi ng MGB, that's the number one thing. Kulang ang tao po. Kulang ang mga geologists. At saka mababa sweldo. Kaya umaalis na naglilikasan lahat sila. Sir, nagagawa bang makipag-ugnayan? Kayo po yung mayroong mga binanggit kanina mga websites. Nagagawa bang makipag-ugnayan para sa mga local government officials para maipaalam sa kanila ito?
Oh, meron opo. In fact, nag-uuna na rin yung mga yung mga local government officials. Yung director ng NOAA, professor sa UP, si Dr. Mahar Lagmay, is in touch with many local government officials, no? Mga LGUs. Pumupunta sa kanila yan. At saka ngayon, ng government, naggumagawa na sila, for example, yung flood-prone areas, nagle-LIDAR mapping. So, kung ang suggestion ko, ang isang LGU hindi pa nakakapag-contact kung paano gamitin ng NOAA, they'd better start now. Kasi busy po sila, pero accessible yung information. In fact, pwede na nga sa smartphone yan eh. Sir, mabalikan ko lang yung nabanggit kanina na kaugnay doon sa may Serendra na explosion, na maaaring yung mga dinidevelop po ba na lugar kagaya ng sa may Global City, ito po ba ay kailangan na may rekomendasyon mula sa Mines and Geosciences Bureau? Ganito kasi yan, ano? First, let's put the perspective dun sa Serendra explosion, no? Sabi nga, may investigation pa. I think today or tomorrow lalabas na yung results, no? Pero some things to remember, no? Yung sabi nga ng na probable gas explosion yan. Kasi unusual yung sa Serendra kasi for Philippine structures kasi yung gas nila pipe parang tubig, no? So pwede magka-leak. Pero parang gasol din yan na pwede rin mag-leak. In fact, mas marami sigurong disaster na nangyayari sa gasol explosion sa pipe explosions, no? Ang problema lang pag may mga ganyang structures, kasi for example, kung may mga faults ka sa ilalim, yung mga pipes mo pwedeng tamaan yan, pwede mag-leak, no? Or any other things, no? Kaya, many buildings kailangan ng ECC. Yung ECC, Environmental Compliance Certificate, part dyan yung tinatawag na Engineering Geohazard Assessment Report. Assessment na ginagawa typically ng geologists in the Second Bureau of Mines. Pero kulang po yung taong gumagawa niyan, no? Kasi what will you assess kung bibili ka ng condominium? Ang isang assessment mo diyan, number one na pinakaano is flooding. Isang advice ko talaga sa mga taong bibili, tingnan niyo muna sa nababaha.com yung bibili yung lupa o kondo. Kung nandoon sila sa flood, kasi kahit na mataas ang building mo, kung nakabaha, hindi mo pwedeng pasukin, hindi ka rin pwedeng makalabas. So, same, no? Na masasalanta ka, no? Pangalawa, pag may fault, kasi yung fault, may Marikina Valley Fault tayo na active sa Manila. Hindi lang po isang linya yan. Ang ginawa nga ng PHIVOLCS, nilagay na nga nila yung fault traces sa website. Pero may mga sanga-sanga po yan kung minsan. So, kailangan makita yung mga sanga-sanga kung saan, kung medyo malapit ka. If you want to really be safe, for example, if I were going to build a building, it's worth billions. I would invest in a few hundreds of thousands to double check that my property is not on top of a fault. Kasi kung nasa tabi ka ng fault, 5 meters, kung maganda pagkaka-engineer ng building mo, walang problema. Pero pag nandun ka mismo, nakatungtong ka doon, ay nako, walang engineering measure na angkop, no? Kung gumalaw ng, kahit na pa konti-konti yan. May examples tayo dito sa city na may mga ganyan ang problema nga ganito kung bahay mo lang ang risk, kung ikaw napatayo ng bahay, ikaw lang titira doon, ikaw ang may risk noon. Pero let's say public conveyance yung building, let's say eskwelahan, hospital, mall, sinihan, ganon, dapat talagang part ng moral responsibility na may-ari to verify ang safety. Kasi hindi lang siya ang mapipinsala, yung mga mapasok sa building niya. So sir, yung binabanggit mo kanina, yung mga taong bibili ng mga property, dapat dino-double check muna nila. Meron tayong sa website na mga geohazard maps or yung mga fault line, ma-determine doon sa makikita doon sa may website na yun. Pero sir, in the first place, bakit po ba napapayagan na ang mga developer na gumawa ng mga infrastruktura sa mga lugar na peligroso? Hindi po ba dapat na kinukonsulta muna ang mga ekspertong kagaya ninyo? Actually, I'll be very candid with you. Kasi ganito, yung pagkonsulta kasi sa scientist, parang kulang sa ating tradisyon. Inuuna muna yung feng shui for example. No? Ako medyo masama ang loob as geologist kasi mas malaki pa ang bayad sa feng shui kasi sa geologist. Nasabi ko nga, for example, kung pupunta ka sa Divisoria, bibili ka ng t-shirt, 100 pesos. Bago mo bibili yung t-shirt, titignan mo muna kung may mga butas yan. Baka nagamit na yan. 100 pesos lang yun na investment. Kung papagawa ka ng bahay, million, ba't hindi ka gagastos ng 50 to 100, 200,000 para siguraduhin mo na walang fault, for example. No? In fact, we're moving towards that. Kasi dati, hindi pa alam ng mga LGUs. Ngayon, they're starting to develop the database.
At saka nagde-develop na sila ngayon ng ng technology, no. Ang isang I can cite a very good example dito yung sa pagpapayag niyan. Yung sa Makati, they had a chief engineer who actually died tragically last year. Pero he was actually going to require tall buildings to have accelerometers, no, para ma-check kung ang buildings ay fit to resist earthquakes, no. So ganun po 'yan, no. Science can only help you. Ang problema lang pupunta sa amin pagtapos na, pag bumagsak na. Mas maganda, an ounce of prevention is worth, a ton of cure. So sir, gawin na po natin dito sa may balitaan, ano? Dahil sinabi nyo kanina, medyo hindi tradisyon ng Pilipino yung kumukonsulta muna sa mga eksperto. Sa nangyaring mga paglindol po, hanggang ngayon nakakaramdam sa may Carmen, North Cotabato ng mga aftershocks. Ano po yung marerekomenda nyo bilang eksperto? Dahil may mga naitala po doon mga crack na mga building o yung may mga pinsalang building. Ganito yan, ano? Yung una, hindi natin pwedeng iwasan ang lindol at saka bagyo kasi nandun tayo sa fault lines. We are one of the most disaster-prone countries in the world. Okay? So what you can do is be safe. Yung pwede mong iwasan mo. Kung, for example, fault. Parang, yung fault hindi naman gumagalaw yan, hindi naman parang ahas yan na huhulihin mo eh. Kaya kung nagtayo ka sa fault, parang, malaki na talaga ang fault mo, no? Ikaw pa nagtayo kasi hindi pwedeng ma-check po yan. Ang problema lang pag natakpan na yung fault, for example. Pero may mga gamit kami sa UP to check. For example, kung kukonsultahin lang kami, malalaman, pagtanungin mo ako bago ka bumili, may fault ba dito, masasabi ko sa inyo yun, no? Pero ayokong maghanap ng fault dahil ayaw ng tao ng bad news. Okay? Ikaw patuloy ang tagabigay ng bad news. Ngayon, yung mga buildings na matataas, may tinatawag na accelerometers. Pwede mong ilagay sa buildings na kung, for example, may lindol na mahina lang, malalaman mo na kung ang building mo at risk. Actually, nasa building code yan ng LA, Los Angeles, which is also a city prone to earthquakes. And I think nasa building code ng Philippines yan. Di ko lang pinapatupad na nila. Ang alam ko, Makati was planning to have that implemented. And I think they were going to be the first ones. No? Makati is very proactive in this. I am very impressed with them. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga impormasyon na ibahagi niyo sa amin, Director Arcilla. Nakapanayan po natin ang Director ng UP National Institute for Geosciences on Land, si Director Carlo Arcilla. Maraming salamat po, sir.